Ako. Ayan, good morning. Pray muna tayo bago tayo mag-start sa lesson. Dear God, Dear God, bless bless our activities our this activities morning. this morning. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Good Good morning. morning. O, share screen tayo na. Dance exercise muna tayo. Yung lagi nating sinasayaw. Ayan. Sige, nakaupo na. Nagigit ko na. Dapat katabi ko tablet ako. Ha? Wala ba di ako kita? Kita ba? O, dance muna kayo. Dance. Wiggle, wiggle. Sumasayaw si Chelsea. Nakikita niya? Opo. Ay, ba't di kayo gumagalaw? Malang. Nakikita niya. Ay, malag siya. O, sige, sige. Okay lang. Malag. O, yan. Bless. Wiggle, wiggle, wiggle. Para ma-exercise yung kamay. Kahit nakaupo. Roll. Ako ngayon hindi sumasayaw. Kaya Eric, dance. Wiggle, wiggle. Ang bilis mo naman, Kyrie. Bounce, bounce. Wiggle, wiggle, wiggle. Dance. With a jump. Wiggle, wiggle, wiggle. Dance. Dance. Wiggle, wiggle, wiggle. Dance. Dance. Para ma-exercise yung kamay. It's your turn. Titignan ko yung gumagalaw. Hello, Tyron. Iko. Dance ka na, Tyron. Ginagawa mo nung. Bato kampo. Galaw ka, Tyron. Para mabuhay yung dugo. Cha-cha-cha. With the jump. Cha-cha-cha. Pawis na ako. Ang cute ng mga. Mainit na na. No, no. Jump. Two. 2, 1, 2, 3. With the jump. Dance. Wala nga, wait lang. Left. Wala ko lang baliktad. Ano? Oh, last one, last one. Lagnat. Malag. Sige, tayo mo lang. Kasi YouTube yan. Sa inyo ko lagi. Okay na. Okay. Pinagpawisan ba kayo? Pinagpawisan kayo? May electric fan. Wala naman mga payo na dito lahat. Kaya di natin kapagabi. Ayan, mas marami na tayo. Hello, Dion. Hello, Tyron. Jacob, pakita ka, Jacob. Picture tayo ulit. Share natin sa ating, ano, yung iba ayaw maka-join, sayang. Ayan, open camera ka, Jacob. Hello, Tyron. Na? Si Amil. Nagpost sa mama niya kaya siya first. Ay, ganun ba? O sige, pag magsasagot, mamaya, magsisend ulit ako sa Filipino. Doon, pwede kayong gumamit ng nickname para di nakikita yung pangalan, ne? Oo, pwede naman Laro ba yun? ulitin na. Laro yun. ba yun? Laro yun na natututo. Diba? Naglalaro ka na natututo ka pa. Pero quiz yun. No, mamaya ulit Filipino quiz yun. Pero, titignan ko kung totoo yung kung kayo yung nagsagot sa quiz nyo, ne? Pagdating natin sa classroom, tatanungin ko. No. Okay? Ayan, present na ako ng ano natin. Filipino tayo ngayon. Kahapon, English tayo. Review muna tayo, ha? Review tayo ng ating lesson sa... Na? Parang nagiging tayo ah. Nagiging. Ano nagiging tayo? Nandyan na ako sa Kyrie. Wait lang. Pamute muna yung cellphone nyo. Kasi hindi nyo ako marinig. Pamute. Ayan. Mute muna. Kita niyo yung microphone sa baba. I-tap mo lang yung ano mo, cellphone mo. Makita mo yung microphone. Ayan. Ayan. Alam niya na. Ikaw din na. Hanapin mo. Ayan. Very good. Diba kagagaling niyo? Tingnan ko kung sino hindi nakamute. Iram pamute. Chloe pamute yan. Ikaw din. Zoe pamute. Ayan. Very good. Diba natututo kayo? Ganito yung gagawin natin nung pandemic. Ganito tayo. Kung nag-aaral na kayo na. Ayan. Filipino tayo. Review muna tayo ng lesson natin sa math. Ano yung mga lesson natin? Ano yung mga place value natin ulit? Place values. Sige, unmute yung gustong sumagot na. Pwede rin kayong gumamit ng reaction. Nakikita nyo? Yung tataas kamay. Ganun. O, yun. Ano yung mga place values natin? Ano yung Tens ones. Very good. We have ones, tens, hundreds. No, yun yung place values natin. Pag sinabing value, halimbawa, 561. Mag-share ako ulit ng whiteboard. Asan yung whiteboard natin? Kaya pa sila nakamute, madam. Oo, pamute muna. Pamute muna. Kasi nakashare ako ng slide. Kaya walang whiteboard. Sige, 561. Ano ang value ng 5? 100. Hmm? 100. Ano yung value ng 5? 100. 100. 5? 5?
100, di ba? Yes. Tama. Value. Value yung tinatanong ni teacher. Oo. Sige, mag-share ako ng whiteboard muna. Para nakikita nyo. Asan yung whiteboard? Ito. Hindi yan. Ayan. Wala. Ayan, bakihan natin. Okay, 567 halimbawa. Ayan. Ano ang value ng 5? Ang value niya ay Five. value. Anong value ng 5? Ayan. Ang value ng 5 ay 500. Ano ang value ng 6? Anong value ng 6? Very good. Ang value ng 6 ay 60. Ano ang value ng 7? 7 lang. 7 lang. Very good. Ano yung digit sa hundreds place? Very good. Ano yung digit sa ones place? Very good. Ano naman yung digit sa tens place? Alam nagsusulat. 16. 6. Ano susulat? 6. Ganun siya na. 16. Sige, okay na to. Yung sinasulat sa whiteboard. Wait na lang daw. Walang magsusulat. O, study tayo. Tapos sa English, di ba ang lesson natin kahapon ay, ano yung pinag-aralan natin kahapon? Sinong nakakaalala? Sinong nakakaalala ng pinag-aralan natin kahapon? Values nga sa mat yun nung isang araw. English tayo kahapon. Ano yung pinag-aralan natin kahapon? Pag nag-end ito, join kayo. Sisend ako ulit. Ano yung pinag-aralan natin sa English? Di ba yung CBC? Ay, very good. Maganda si Jacob po nagsusulat. Sige na. Si Jacob. Jacob, you listen. May narinig ako sa Caroline natin yun. Sentence and non-sentence. Tama? Ano ang tatandaan natin sa sentence? Kapag walang malaking titig at tuldok. Okay, very good. Kapag walang malaking titik at, pag nag-start sa malaking titik at nagtatapos sa tuldok, yun ay, ano siya? Sentence siya. At, naintindihan, complete thought. Tatlo yun. Capital letter, period, ends in a period, and then complete thought. Yung non-sentence, kabaliktaran naman nun. Opo. Alam ko nalaman ko to. Pamute kayo ulit, pamute. Pag nag-end to, join kayo ulit na. Ano pa? Ano yung vowels natin? Ano yung 5 vowels natin? A-E-I-O-U. Oo, so tatandaan natin yun. Kapag hindi kasali sa vowels, ang tawag natin, anong tawag natin kapag hindi vowels? Kapag A, E, I, O, U, vowel yun. Anong tawag natin sa B, C, D, F, G? Anong tawag natin doon? Consonant. Hindi nyo natatandaan. Kaya ang lesson natin, consonant, vowel, consonant. O, magbigay na kayo ng salita na may consonant, vowel, consonant. CVC. Nakalimutan ko. Consonant, vowel, consonant. Si Joseph. Ano yung mga salita? Na example ay consonant, vowel, consonant. CVC. Walang nakakatanda. Cassandra, natatandaan mo yung mga CVC na word? Si ano, Caroline, natatandaan mo? CVC words. Ano yung mga binasa natin kahapon, yung umpisa? Yun, bag. Ang B, consonant. Ang A, vowel. Ang G, consonant. Yun yung CVC. O kaya, consonant, vowel, consonant. Ano pa bukod sa bag? Sige nga, mag-isip tayo ng CVC. Nasaan? Pan. Very good. Pan. Cassandra, pa. Ha? Big. Big. Oh, very good. Yun yung mga CVC words natin, no? Ngayon naman, let's go to our lesson natin sa Filipino. Filipino tayo, ha? O pa, ano na, pamute. Pamute na. Kuya. Andali ko kasi yun. Wait lang. Kasi yung mga pamute. Mute all. Ayan, minute ko na kayo, ha? Huwag niyo munang i-open, ha? Si teacher muna magsasalita. Okay, sige, Filipino tayo. Ayan, so Filipino for grade 2. Ayan, so ang lesson natin ay tungkol sa payak na pangungusap. Malalaman natin kung ano yung payak na pangungusap. Batay sa gamit pananong. Ano yung payak na pangungusap daw na ginagamit sa pananong or pagtatanong? No, meron na namang nag-unmute. Minute ko na nga eh. Mute all. Huwag mag-unmute. Huwag mag-unmute, kinig muna. Yan, payak na pangungusap batay sa gamit pananong. Di ba pinag-aralan natin ang pangungusap? Yung pasalaysay, pangungusap na pasalaysay? Natatandaan nyo? Oo. Ano ang pangungusap na pasalaysay? Ako ay nag-business. O yan, ako ay nag-aaral. Pasalaysay yan. Ano yung tatandaan natin sa pangungusap na pasalaysay? Ito ay, Nagsasabi ng very good. Ito ay nagsasabi. Ito ay nagkakwento. Ito ay nag-uumpisa sa malaking titik at nagtatapos sa bantas. O kaya tuldok. No? Ayan, pakibasa nga. Kyrie, basahin mo nga yung nasa screen mo kung ano ang payak na pangungusap. Payak na pangungusap muna tayo mamaya yung paano ginagamit ang payak na pangungusap sa pananong. Pakibasa mo nga, Kyrie. ang payak na pangungusap ay ang uri ng pangungusap na nagpapahayag ng isang buong diwa at may isang kaisipan lamang. Ito ay binubuo ng isang simuno, paksa at isang panagul pahayag tungkol sa paksa. Ayan, thank you, Kyrie. So, ang payak na pangungusap, kagaya din yung lesson natin sa English, sentence. Ito ay nagpapayag ng buong diwa or complete thought.
Sa payak na pangungusap, meron lang isang kaisipan. Isa lang yung sinasabi. Kaya naiintindihan mo ang payak na pangungusap. Meron daw siyang simuno. Pag sinabing simuno, paksa, yan yung pinag-uusapan sa pangungusap, ne. Yan yung sinasabi. At isang panaguri. Mamaya, hanapin natin kung alin ang simuno at panaguri mamaya sa mga halimbawa natin. Tatandaan natin yan, ha. Nasa quiz natin yan mamaya. Okay. Asan na? Ba't ayaw, no? Ayan. Ito ang halimbawa ng payak na pangungusap. Diyon, pakibasa mga itong una. Ito. Sila ay maganda. Very good. Diyon. Umuulan ngayon. Ayan. Naglalaw si Benat sa labas. Masarap ang ulam. Masarap ba ulam niya, Diyon? Ayan, admit natin si Athena. Masarap. Masarap kumain yan, ha. Lamig kasi. Tataba na naman tayo niyan. Kasi nasa kanin. No? Ayan, si Maria ay maganda. Saan dyan kaya ang simuno o paksa o yung pinag-uusapan natin sa pangungusap? Alaysay. Si Maria, yan yung paksa o simuno. Ito ay halimbawa ng payak na pangungusap. Isa lang yung sinasabi niya, isa lang yung tinutukoy niya na si Maria ay maganda. Ano? Eto, si Maria, siya yung simuno na Wala po, tinatawag. madam. Hindi na po ako. Sige, sige. Ikaw muna. Pati po ako, madam. Sige, sige. O, tuloy ka lang na. Kaya naman to kayong dalawa. Sige, pag sinabi nating simuno, ayan si Maria. At pag panagulit naman, ayan, ay maganda. Ganun lang siya. Payak na pangungusap, simple. Isa lang yung tinutukoy niya. No? Ganun siya. Yan yung halimbawa ng mga payak na pangungusap. Naglaro si Ben sa labas. Si Ben ang simuno ang pinag-uusapan. Tapos, mag-umpisa tayo sa panaguri sa naglaro siya sa labas.